Hello. Masaya ba talaga kayo? Feeling ko, alam niyo po, yun lang naman talaga dapat ang gagawin. Alam niyo po, 6 na araw na tayong trinabaho ng kaaway. Pag linggo, labanan naman natin siya. Isang araw lang. No? Gawin natin, kagalakan sa ating puso ang paglilingkod sa Panginoon. Huwag po tayong pumapayag na napakarami pa rin nating mga dinadalang kung ano-ano man sa ating mga buhay para lang hindi natin magawa kung anong nararapat para sa ating makapangyarihang Diyos. Amen? Kaya po, may linggo, kaya po tayo nilagyan ng Diyos ng araw ng pagsamba para naman po pagdating ng oras na yon para sa Kanya, ay hindi na po tayo bumibit-bit pa ng anumang mga handog na hindi karapat-dapat. Di ba po? Ibig sabihin, kung para sa Panginoon, ibigay natin para sa Panginoon ng lubos. Kasi kung paglilingkuran lang naman natin ang Diyos ng mga bagay na kung ano yung tira-tira para sa atin, abay, kahit naman sino sa atin siguro, pagka binigyan ka ng ulam na tira, ay iisipin mo sa sarili mo na, ano kaya ako nito ni brother, ni sister, bakit ako yung ulam pa yata nila ito kahapon ng tanghali. No? At isa po sa kagalakan sa akin na naudlot po ito dahil po sa mensahero natin ng linggo. Amen? Nakapulot ba tayo ng mensahe? Na maganda ng linggo? Yan. Marami pa pong sasabihin yun at ako din marami pang sasabihin sa kanya pero pinigil na po ng Panginoon dahil nga po doon sa inspirational message na ginawa niya para sa atin dahil isa po yun sa aking tinitingnan na ang aking pinagmulan ng church, totoo po talaga, kung ikwikwento na lang lahat ang aming nararanasan sa paglilingkod, alam ko po na hindi kayo makapaniwala pag nakarating kayo sa church nila ngayon. Kaya po yun, nagre-raise na po sila ng fund ngayon na magkaroon sila ng lupa na kaya makakomodate ng 1,000 person o 1,000 members. Dahil hindi na po talaga sila kasya sa church. So, isang pagpapala po sa akin na dalawin po ng isang pastor na katulad niya dahil siya naman po ay aking tinitingala na ama ng aking paglilingkod. Dahil doon po ako nahubog sa church na yon. At simula po sa pagkabata, ang church namin na yon ay walang flooring at lupa na tinambak kung saan namin hiningi para itambak doon sa loob ng church. Asintada lang po na hollow blocks paikot. At yung mga bintana na ganyan, wala pong grills, butas. Diretso, pag lumundag ka, natutuwa na kami ng mga bata pa kami kasi alam niyo naman, yung mga bata mababait talaga yan. Habang nagpipreach yung pastor namin na pag nagbasa po yung pastor niya, doon tatay nun, yung Pastor Daniel, pag nagbasa yun, nakaganon. Kasi, ang nakasalamin na siya, pero ang dilim pa talaga ng kanyang paningin. So, lulundag doon yung mga anak naman, yung mga mama namin, yung mga anak naglulundagan doon sa mga butas ng bintana. Ganun po ang naranasan namin noon. Pero ngayon, may 3 palapag na po ang church nila. Mayroon na din po silang eskwelahan. At yun nga po, sabi sa kanyang kwento, ay hindi na po sila kasya. Naghahanap na sila ng mas malaki pang lupa. So, ito po ang ministry. Kasi nga po, ako nagsasabi po sa inyo, katulad po ng ating church, ang Antioch Community Christian Church, hindi po ito misyon ng bawat isa sa atin. Trabaho lang po sa atin dito. Ito po ay misyon ng ating Panginoon. Amen? Kaya kung ano ang kanyang gagawin dito, ito ang mangyayari. At kung ano yung mangyayari pagdating ng panahon, niluloob po ng kapurihan para sa Diyos yun. Hindi po sa kung sino mang pastor at kung sino mang nangunguna sa lugar na ito. At ang lahat ay nais ko pong malaman na ang mensahe po natin ngayon, ayan, quench not the Spirit. Sabi sa Tagalog, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Alam niyo po, napakaraming mga Kristiyano ngayon, sa aking pagkaunawa at sa mga karanasan ko, naniniwalang Kristiyano pa, pero namimighati na po ang Espiritu. Alam na Kristiyano siya, alam na niligtas siya ng Panginoon, alam na may ginawa ang Diyos sa buhay niya, pero ni minsan, hindi na nararanasan ang Espiritu.
nakahanda na ang kanyang offering bago pa dumating ang linggo. Bago-bago pang mananampalataya, lahat ng activities sa church at mga gawain sa iba't ibang mga churches hindi nawawala. At maraming mga Kristiyano na nagpapakilalang mananampalataya at tagasunod sa ating Panginoon Jesucristo, pagdating sa gawain na ipinapaalam ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang kapulungan, ay hindi na po nakakarating. At isa sa problema ng isang body of Christ, ang araw na itinalaga para manalangin, araw ng prayer meeting, hindi na nakakarating. Now, bakit po naudlutan at bakit nakarating pa ngayong first week ng November o first Sunday ng November ang ating tema, Queens ng the Spirit? Gusto ko lamang kung ipaunawa sa bawat isa sa atin, nasabi ko nga po sa inyo, kung inaakala natin sa ating mga sarili na ang paglilingkod sa Diyos, tayo ang nasusunod, nagkakamali tayo. Kung inaakala lang naman natin sa ating mga sarili na ang pagsunod sa Diyos, tayo ang may desisyon, nagkakamali po tayo. Una, hindi sino man sa atin nagsalita na bumaba ka dito, Panginoon, at iligtas mo ako. Walang sino man sa atin ang nagsabi na, Panginoon, ipako mo ang sarili mo sa krus para mabayaran ang kasalanan ko. Walang sino man sa atin na nagsabi, magpakahirap ka, Panginoon, para sa akin. Wala tayong karapatan nun. Pero bakit ginawa ng Diyos ang lahat ng ito? Iisa lang ang ibig sabihin ng Diyos. Ikaw at ako ay minahal niya, hindi mahal-mahal. Amen? Bakit napakaganda po yung mensahe ng nakarang linggo? Pag-ibig na dinanasan ni King Solomon na iniugnay sa pag-ibig na ginawa ng Diyos sa iyo at sa akin. Tayo po ay hindi karapat-dapat na mahalin. Amen? At hindi naman talaga tayo kamahal-mahal. Tayo po ay mga makasalanan, tandaan natin yon. Kaya anumang ipagmamalabis natin sa Diyos, anuman yung ihaharap natin sa Diyos, yan po ay hindi naman talaga atin. Marami ng tao ang nagsasabi niya. Marami ng tao ang nagsalita niyan. Walang taong ipinanganak sa mundo na may baon-baon para sa kanyang sarili. Kaya sana maintindihan natin kung bakit sinasabi ng mga lingkod at ng Biblia, Queens ng the Spirit. Bakit dapat hindi natin hinahayaan na magkaroon ng kamatayan ang ating espiritu o panghihina? O bakit baka yung espiritu ng Diyos na nasa atin ay naninibugho na? Hirap na naabutin tayo. Alam po natin pare-parehas. Huwag naman po sana dumating sa punto na ang 1 Corinthians chapter 3 ay pumunta po sa atin. Dahil sa katigasan natin ang mga ulo natin ay hindi na kayang himukin pa ng Panginoon para maparangalan siya, mapapurihan siya. Alam niyo po may sin unto death. Sin, kasalanan, patungo sa kamatayan. Wala pong taong pwedeng magsalita sa akin, mahaba pa buhay ko. Hindi pa ako mamamatay. Wala pong makapagsasabi sa akin ngayon na hindi pa ito ang panahon ko. Ang Diyos ang nakakaalam. Baka hindi lang natin alam, malakas tayo ngayon, sabi ng Biblia, baka ikaw naman ang mahina bukas. Kaya dito po sa pag-uusapan natin ngayon, isa-isa, mayroon akong 3 puntos na pwedeng pag-usapan. Sabi diyan, sa aking introduction, how to live Christian with holiness. Alam niyo po ba na ang bawat Kristiyano dapat nabubuhay bilang isang banal? Kasi paano mo paglilingkuran ng Diyos na banal kung ang kabanalan wala naman sa atin? Kailanman hindi
hindi po tayo magiging karapat-dapat na tagapaglingkod, tagasunod sa Diyos kung hindi tayo kailanman kinakikitaan ng kabanalan. Baka lang iniisip natin, kabilang ako dyan, pero ang kabanalan, wala dyan. Number 2, why should the fervent spirit be in faith? Bakit kailangan nagniningas ang Espiritu sa mga buhay natin bilang mananampalataya? Alalahanin natin na tayo ay naglalakad sa madilim na mundo, na tayong lahat ay patuloy na bubuhay sa madilim na sanlibutan. Ano sabi ng Panginoon? I am the light of the world. Tinanggap mo yung liwanag pero hindi maramdaman ang liwanag mo? Tinanggap mo yung liwanag, pero hindi ka man lang nagkaroon ng tanglaw sa dilim? Baka may problema tayo. Number 3, should be one live without flaws. Sana naman, nabubuhay tayo. Nabubuhay tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos na hindi na napipintasan. Amen? Sana nabubuhay tayo bilang Kristiyano na hindi na tayo napapabilang sa mga ginagawa ng mga naka sanlibutan. Amen? Ang lahat ng ito po, mga minamahal kong kapatid, ay niluloob ng Diyos na malaman natin. Kasi ito nga po, ang church natin, o ang Antioch Community Christian Church, ay ipinapahintulot ng Diyos na magkaroon ng mangmang na pastor at magkaroon ng mensahero na katulad ng inyong lingkod para po matuto tayo. Alam ko, maraming mas magaling kaysa sa akin. Marami ang mga matatalino kaysa sa akin. At maraming mga pinili pang higit kaysa sa akin. Pero alam niyo po, ang ipinagmamakaawa ko lang sa Diyos bilang inyong lingkod, bilang tagapagsalita ng Diyos, huwag ko kayong madala sa mga turo at aral na hiwalay sa Kanya. Malaki po ang aking konsensya, malaki ang aking bagabag, malaki po ang aking pananagutan na lagi kong sinasabi sa inyo, kung ang mga turo at aral na maririnig ninyo sa akin, magpapahamak ng kaluluwa ninyo, tigil na po tayo. Tigil na. Hindi ko po pinangarap na sa pamamagitan nito na papakinggan niyo ako, pero ang kaluluwa niyo patungo rin pala sa kapamakan sa impyerno. Hindi ko po kayang kayatin niyo. At yan ang lagi kong sinasabi sa mga bulaang tagapagturo at mga ngaralan sa libutan na ito. Tumigil na kayo, dahil ang mga kaluluwa na yan ang pinapaniwala ninyo, pag yan napunta sa kapamakan, pananagutan ninyo ang kanilang kapahamakan. Kaya hindi po biro ang maging tagapagsalita sa harapan ninyo. Lagi ko pong ipinagmamakaawa sa Diyos yan. Alam niyo po ba, one time, bago ako naging missionary, dahil alam ko ang minsahan dala ko, hindi po akin. Alam mo kung ang pinakiusap ko sa Diyos? Kung magkakaroon lang naman ng pagkakataon na mag-aral ako sa aking sarili lang, ng pagkaunawa na ituturo ko sa kanila ay mali, tatanggapin kong mabuhay na walang tinig na maririnig sa akin. Nangyari yun. Kaya nagdil ako sa Lord ng ganon. Nangyari yun. Naalaman niyo yung saserdote na asawa ni Elizabeth nung pinuntahan siya ng angel? Sino yun? Zacarias. Ayaw niya maniwala sa sinabi ng angel. Kailan siya nakapagsalita? Kailan siya nakapagsalita? 8 years old na si Jesus. Ay, si John. I'm sorry. 8 years old na si John. Gano'ng katagal? Mula sa paglilihi ni Elizabeth hanggang sa pagiging 8 taon ni John the Baptist. Pipi siya. Hindi siya nakapagsalita. Alam niyo po mga minamahal kong kapatid, hindi biro. At hindi pa ako humaharap sa inyo dahil ito ang alam ko. Humaharap ako sa inyo dahil ito ang gusto ng Diyos. Amen? Kaya naman, bilang pagtangi at pagsunod sa kalooban ng Diyos, bago po tayo mag-umpisa, tumayo tayo lahat. Amang banal,
sa harapan po ninyo, Panginoon. Sumasama kami bilang isang katawan. Isang kapulungan, Panginoong Diyos, na ikaw lamang ang sumisentro sa aming mga buhay. Na kaya namin ito, Panginoon, ginagawa dahil ito ang kalooban. Pakaloobin mo, Panginoon, na ang iyong mga aral at mensahe ay tumimo sa aming mga puso. At kami, Panginoon, ay makagawa sa iyong bahay-sambahan ng kalugod-lugod at mapapurihan at maparangalan ka lamang, Panginoon, ng lahat ng mga mananampalataya na inyong pong hinihingi. So, umaga po ito, Panginoon. Ilatan mo po ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu at kami, Panginoon, ay makapagsamba ng may bukas na puso at kaisipan na maunawaan namin ang pagpapakumbaba sa harapan ninyo ay hindi kawalan. Kung hindi ito, Panginoon, ay isang katagumpayan na makita namin ang mga sarili na walang makakaya sa harapan ninyo kung hindi ang sumunod at magtiwala. Itinataas ka namin at pinaparangalan naman sa umaga ito sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. At amen. Makakaupo na po tayong lahat. Now, ngayon, kung bakit po gusto ko lamang na maintindihan natin mabuti ang turo at aral na ito, dahil katulad nga po ng aking sinasabi, maraming mga Kristiyano ngayon, nagsasabing Kristiyano, tagasunod ni Kristo, gumagawa ng kalooban ni Kristo, pero wala na yung ningas ng Espiritu ng Diyos. Sabi diyan, sa aking unang isinulat, ang tutungtungan natin, studies according to the Bible. Bakit po? Studies according to the Bible dahil ang totoo, hindi tayo nag-aaral according to the person. Hindi tayo nag-aaral sa Biblia according to the other teacher. Kung hindi, kung ano ang sinasabi ng Biblia, kung ano ang itinuturo, dahil tayo ay naniniwala na ang Biblia ay tunay na aklat na binuo sa pamamagitan ng kapangyarihan at banal na Espiritu ng Diyos. Kaya ang lahat ng nakasulat ay dapat hindi natin binabago. Kung ang sinasabi ng Biblia, sumunod tayo sa kung ano ang sinasabi ni Kristo, dapat sumusunod tayo. Hindi sa kung ano ang gusto natin. Sabi diyan, para daw tayo ay makapanguhay na may kabanalan at ang Espiritu ay nananatili sa atin, dapat nagagawa natin ang 7 na pag-uusapan natin ngayon. Kaya sana po, huwag dumating sa punto, Pastor, 3 lang dyan sa akin. Pastor, 5 lang dyan sa akin. Pastor, 1 lang dyan sa akin. Huwag po sanang dumating sa punto na sa 7 natin na itong pag-uusapan ay mayroon pang nawawala. Kung hindi, dapat ito ay buo para mapatunayan natin sa ating mga sarili na tayo nga ay tunay na katagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Number 1, sabi dyan, rejoice evermore. Tama po ba? Rejoice evermore. Pastor, ang saya ko ngayon. Totoo lang, Pastor. Sobrang galak kong naglilingkod ako sa Panginoon. Alam mo, Pastor, masaya ako eh. Grabe ang ginawa ng Panginoon. Ang saya ko. Ang hirap sabihin na masaya ka, hindi naman nakikita. Amen? Baka, sa unang-una pa lamang, laglag na tayo dahil ang kagalakan ng pananampalataya na mayroon tayo ay hindi natin maramdaman. Tunay ba tayo masaya? Amen. Ipakita natin sa Panginoon. Sabi diyan, Romans chapter 15 verse 13 to 14, puspusin nawa. Ito makinig kayo mabuti. Baka nagkakaroon tayo ng problema. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. May kapayapaan ba tayo sa pananampalataya natin? Tunay mo talaga tayong nagagalak na tagasunod kay Kristo at may ginagawa? Sabi diyan, upang mag-umataw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. May nag-uumapaw bang pag-asa o bigat na bigat na?
Hindi na kailanman nakikita yung pag-asa. Totoo lang. Totoo lang. Tanggapin natin ang katotohanan at isipin natin kung bakit may mga mensaheng ganito na pinapaabot ang Diyos sa bawat isa sa atin. Baka lang akala natin talaga mananampalataya tayo, pero hindi natin tumaranasan. Baka pilit na pinipigilan ni Satanas na hindi makakilos ang Espiritu dahil si Satanas na ang ating napaparangalan. Baka ang lahat ng ginagawa natin, si Satanas na ang nasusunod. Amen po ba? Sunod po, katalata. 14. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y mismo ay puspos ng kabutihan at may sapat na kaalaman, kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. Kung tayo ay laging tinuturuan, isa lang ang ibig sabihin. Tama? Baka isip-isipin natin ito, mga minamahal. Kung lagi tayong tinuturuan, lagi tayong inaalalayan, lagi tayong ginagabayan, hindi na tayo nagmamature dahil hindi tayo makalakad mag-isa. Ang bata na hindi nagmamature, mongoloid. Laging inaalalayan, laging tinuturuan, laging sinasabi ano dapat gawin. Masakit pa dyan eh. Ultimong sariling puwet, di mahugasan. Si bakit? Walang maituro. Hanggang ngayon, 10 taon ng Kristiyano, 5 taon ng Kristiyano, walang maituro. Gusto lagi tinuturuan. Inaalalayan. Isip-isip po tayo, mga minamahal mong mananampalataya kay Kristo. Yan ang linaw. Dapat may nakikita na po sa ating mga buhay. Amen? Number 2. Pray without ceasing. Wow! May banal na espiritu ba tayo sa ating mga puso? Nasaan ang prayer meeting? May gawain ba sa church ng prayer meeting? May miraculous ba tayo? Sarap basahin, no? Pray without ceasing. Eh, pastor, di mo naman nakikita sa bahay nagpipray ako. Eh, sabi nga ng Panginoon, magipagtipong ka. Eh, sabi nga ng Panginoon, magpanalanginan kayo. Eh, sana nung nakakulong si Peter, habang naghihinagpis yung mga miyembro, sinabi na lang ng Panginoon, huwag kayong kalala, kaya ko naman palayain si Peter sa kulungan eh. Pero ang ginawa, nanalangin ang congregation. Habang nanalangin yung congregation, nakakalas ang lahat ng tanikala sa kamay at paa ni Peter. Prayer meeting pa lang. Yes, hindi mo po sinasabing hindi kayo nananalangin. Ba't anong sinasabi ng Biblia? Ano bang iniutos sa atin? Eh di sana tayo nang gumawa ng sarili nating Biblia. Eh sana tayo nang gumawa ng sarili nating pray without ceasing. Ano? Sana po mamula tayo na. Ito po ang sabi ng Bible. Proverbs chapter 15, verse 28-29. Tinitimbang ng matuwid kung ano ang sasabihin. Ngunit, di na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain. Bakit? 29 po. Pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan ng masama ay hindi naririnig. Kita niyo po? Bakit ang kabanalan ay dapat nakikita sa atin bilang tagasunod ng Diyos?
at yung fruit of the Spirit ay sinasabi ng Biblia na dapat nasusumpungan natin sa ating mga sarili. Ito yun. Nagpipiling tayong mananampalataya, nagpipiling tayong tagasunod ni Kristo, pero nasisisi pa natin siya. Panginoon, tagal ko ng panalangin to, hindi ka man lang sumasagot. Panginoon, ginagawa ko na ang lahat para sa iyo, hindi ka man lang sumusunod. Sabi ng Panginoon, nasa prayer meeting ka ba na? Anak, kasama ka ba sa mga gawain ng church? Anak, may participation ka ba? Sa soul winning ba, anak, mayroon ka bang nagawa? Noon, Panginoon, dati yun. Ang nakaraan ba sa harapan ng Panginoon, binabanggit pa? Gusto niyo po bang isa-isahin ko sa inyo? Kung ang nakaraan mo bibilangin ng Diyos sa harapan niya, wala pong makakapasok sa karyan ng langit. Kung ang nakaraan natin bibilangin ng Diyos sa harapan natin, wala pong makakapasok sa karyan ng langit. Ako nga lang po, ayaw ko nang panoorin yung pelikula ng buhay ko. Halimbawa, dumating sa punto na haharap tayo sa Diyos. Kasi ito po ang kaibahan. Ang judgment seat of Christ at white throne judgment, magkaiba po. Sa judgment seat of Christ, kakalimutan ng Diyos lahat ng nakaraan mo. Sa white throne judgment, gagamitin lahat ng nakaraan mo para sa iyo. Alam niyo po yun? Hahatulan tayo ng Diyos ayon sa ating mga gawa. Hahatulan tayo ng Diyos ayon sa ating mga gawa. Ayun o. Malinaw po? Dalawa na. Una, rejoice evermore. Number 2, pray without ceasing. Number 3, ayan. Kaya sana po, 7 lang naman ito. 7. Sana po, huwag naman malaglagan ng 5 at 2 lang mayroon sa atin. Number 3, everything give thanks to the Lord. Pastor, nagpapasalamat nga ako lagi. Lagi nga akong kumakanta na, count your blessings, name them one by one. Alam ko po ang ginagawa sa akin ng Panginoon. Alam na alam ko po, pasalamatan ng Diyos. Pag-gising ko pa lang sa umaga, nagpapasalamat na ako sa Diyos. Pagtulog ko sa gabi, nagpapasalamat ako sa Diyos. Pero nung dumaan yung lasing na kapitbahay, minura ng minura. Grabe yung pagpasalamat. Umaga pa lang, nagpapasalamat na. Paghapon pa lang, nagpasalamat na. Dumaan yung lasing, minura ng minura. At ito pa ang masakit. Grabe ang pagpapasalamat sa Diyos. Pero pag may nakausap na kapwa Kristiyano, ikinikwento yung nangyayari sa kapatid sa pananampalataya. Na wala nang ibang binanggit yung kasiraan ng kapatid sa pananampalataya. Lagi naman nagpapasalamat sa Diyos. Lagi naman ginagawa na makita kung ano ang mabubuting ginagawa ng Diyos. Pero ayain mo, may soul winning tayo. May visitation tayo. May Bible study tayo. Ala na lang sila, busy ako. Amen? Amen. Namumula tayo. Amen? Namumula tayo. Ganyan ang Diyos. Pero wag po tayo nasasaktan. Una nang nasaktan ang Diyos bago tayo. Amen? Tanggapin natin ang katotohanan. Hindi ang Diyos sumuko para ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi dyan, number 3, Psalms 69, 29-30. Naghirap ako. Wow. Ito kung minsan inakala natin sa mga sarili natin na, ako pastor, kung pagpapasalamat ang pag-uusapan. Ito, pakinggan natin.
Naghirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, ingatan mo ako at iligtas. 30. Pupurihin ang Diyos, aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Nakita niyo po simula sa 29? Hindi po bed of roses. Sabi ko, madalas ko na po yan mabanggit dito. Hindi po ang pagsunod sa Diyos ay talagang ginhawa. At hindi po itinuturo ng bahay-sambahan na to ang prosperity. Itinuturo po dito habag at biyaya ng Diyos. Sino ba hindi marunong magpala kung ikaw ay karapat-dapat na pagpalain? Sabi nga nung linggo, di ba? Nung speaker natin, maraming Kristiyano nakakaalam yan. Pero alalahanin natin, kung ang pagpapalang mayroon tayo ay hindi natin ginagamit para sa Panginoon, hindi sa Panginoon yan. Amen? Sa kaawayan ng Panginoon. Kanino mo gagamitin kung hindi sa Panginoon? Di sa kaaway niya. Tama? Kaya kung mayroon tayo dapat ipinagpapasalamat at mayroon tayo tinatangkilik, ano sabi ng Biblia? Parangalanin niyo ang Diyos sa pamamagitan ng inyong mga tinatangkilik. Malinaw? Sana po naiintindihan natin na hindi lahat ng lakas na mayroon tayo ginagamit natin sa pagtatrabaho natin at hindi lahat ng mayroon laman ang mungsa natin ay ginagamit natin sa pangangailangan natin. Alalahanin natin, may utos ang Diyos. Binigyan kita dahil may pagbibigyan ka. Amen? Anin mo yan! Ang daming mga politikong gumawa niyan, maraming kontraktor na mayroon yan. Pero gaano lang ba kapiranggot yung dinalhan sa kanila? May nabitbit ba kahit piso? Mag-ipon ka ng bagay na mabuti sa harapan ng Diyos. Magkakaroon ka ng gantimpala. Amen? Number 4. Wow. Eto na. Ito na yung pamagat natin. Dapat mapapatunayan natin na ang kabanalan ng Diyos ay sumasa atin. Mayroon tayong kagalakan sa ating mga paglilingkod at ginagawa. Nagre-rejoice tayo. Nagpe-pray tayo. Nakasakasama ang mananampalataya. Hindi yung sarili lang natin. Huwag natin binabago kung anong nakasulat. Lagi po natin titingnan kung anong sinasabi ng Biblia. At number 3, in everything, give thanks. Ito po ang pang-apat. Quench not the spirit. Sabi po dyan, huwag, sa 19 po, sige po, yan, right, thank you po. Huwag na ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Yan. Kung inaakala natin sa ating mga sarili na tayo ay may Espiritu, kaya nga po tayo pag nagkakamali, mayroong kumikilos. At kung pag tayo ay nagkakamali, wala na pong Espiritong nagsasabi ng ginawa natin, baka po naniniwala lang tayo sa sarili natin na may Espiritu tayo pero wala naman talaga. Tandaan natin yon. Pag walang Espiritu, walang magdadala sa iyo sa langit. Amen? Ako po ay hindi tagapagsalita para lang po sa sarili kong pagkaunawa. Kung hindi, sinasabi ko po ito para matuto tayo dahil ang Kristiyano ay dapat lumalago. Amen? Now, sabi dyan, sa John chapter 6, verse 63 and 34, ganito po ang sinasabi. Yan. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Unang puntos, kung mayroon kang Espiritu sa iyong puso, dapat hindi ka natatakot sa kamatayan. Unang puntos na makikita natin. Second, hindi ito magagawa ng tao at kailanman hindi talaga. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu nagbibigay buhay. Kung tayo ay takot na takot mamatay, samantala ang Espiritu naman nagpapatotoo sa iyo
na mayroong kang buhay. Oo, Pastor, alam ko naman, buhay na walang hanggan yung tinutukoy ng Espiritu dyan. Yes, true. At hindi ko naman pwedeng maliin. Buhay na walang hanggan ang pinag-uusapan dyan. Baka naman kasi ang iniisip natin, literal na buhay. Wala pong nakakaalam ng buhay kung hindi ang Diyos lamang. Kaya wala po akong pananagutan doon sa buhay. Hindi ko po yun alam at wala po akong nalalaman doon. Ang may pananagutan po ako sa ipinapaalam ng Espiritu ngayon na kung ikaw ay nagsasabing may Espiritu ka ng Diyos sa puso mo, dapat hindi ka natatakot pamatay. Dahil mayroong buhay, sabi ng Espiritu. Okay? At kung mayroon mang Espiritu, dapat nagtuturo sa atin ng kagalakan upang mabuhay. Amen? Kung ikaw yung tipo ng tao ng buhay na ito, nakakainis na. Bakit ako nabubuhay? Alam mo yung mga ganon? Dapat na pagtatanto natin yan. Mayroon pa akong naririnig yan na talagang pagdating sa buhay, ang mga bigat ng salita. Miss yung buhay ito. May mga ganon pa yan eh. Kaya sana, matutunan po natin na ang Espiritu ng Diyos na nasa ating mga puso ay hindi po nagpapabigat ng ating buhay. Amen? Ang buhay natin ay nagtuturo ng kagaanan at kaginhawahan at kapayapaan. Kaya makita niyo po ang mga tunay na mananampalataya at may Espiritu ng Diyos sa puso. Pagod na yan, nakangiti pa yan, kumakanta pa yan ng To God be the glory, di ba? Ganon ang Kristiyano. Nag-worship pa sa Lord. At ang mga tunay na may pananampalataya at may Kristo sa puso at may Espiritong namamagitan sa kanila, kahit gaano pa man kabigat ang nararanasan na problema, parang walang problema yan. At kahit wala ng pera yan, masaya pa rin yan. Amen? Yan ang katotohanan. Apat na? Yan. Tina lang. At na lang. Despise not prophecy. Kasama ito. Di ba nyo alam, may mga mananampalataya na kapag ka nagsasalita, ay talagang pag-usapan natin dito. Tama nga yung sinabi ko, Pastor. May mga ganon. Kasi, ibinibigay ng Panginoon yun sa pamamagitan ng Espiritu. Alam niyo ba na kayo lahat ay mahal na mahal ng Panginoon? At kung may gusto siyang iparating sa isa't isa, kaya nga dapat, ano sabi niyo kanina sa binasa natin, mayroon kang itinuturo. Kasi sa iyo mismo lalabas yung katotohanan. Di ba? Mayroon kang nababanggit na mabuti sa iyong kapatid sa pananampalataya. Amen? Hindi mo laging si Pastor. Kasi si Pastor, base sa Biblia, ano yung nabasa natin sa John chapter 10? Tagapagbukas lamang ng pintuan ng mabuting pastor para pumasok sa kawan. May kailangan magbukas ng pinto para sa kanya. Kaya itong mga aral na ito yung pintuan na binubuksan para sa atin ng tagapagbukas pinto. Amen? Yun yung kanyang mahinirang na pastor, tagapahayag, tagapagturo, at tagapangaral. Pero tayo sa bawat isa, mayroon tayong pagtuturo dapat na ginagawa at huwag na ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Amen? Huwag natin baliwalain. Kung nararamdaman natin na yan ay kalooban ng Diyos, ang isa lang naman ang ibig kong sabihin malalaman nyo naman yung mga bulaang tagapagturo dahil binigyan kayo ng wisdom ng Lord doon. Ipinaalam nyo sa atin, kaya nga, yung mga mananampalataya na tunay kay Kristo, hindi na po yan nagkakamali na mahulog pa sa ibang pagkaunawa. Lalo lumalalim sa pagkaunawa dahil yan na ang kanyang nararanasan. Nagpapakalalim na lang yan. Pero yung mga dating mananampalataya kasama natin at natuturuan ng mga maling aral, isa lang ibig sabihin, wala pa ang Espiritu sa kanila. Natuturuan pa eh. Sinasabi na ng Biblia, nandiyan na. Naririnig na natin. Pero gusto pa natin lumipat sa kung saan-saan at sasabihin na may mabuting turo doon. Magpakalalim ka, malalaman mo kung ano ang propesiya ng Diyos para sa iyo.
chapter 2, verse 17 to 18. Akala nyo hindi nangyari? Nangyayari na yan noon pa. At mangyayari magpakailanman. Dahil ang Diyos nila noon, Diyos ngayon at Diyos magpakailanman, iisa. 17. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw. Amen? Unang araw ba? Huling araw. Sabi ng Diyos, ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Sa pastor lang ba? Sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak. Wow! Kaya ito na. Sabi ko sa inyo, ang mga anak. Ito, mga buhay na patotoo. Makikita natin. Ang aking mensahe, ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. At ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga pangitain. Tama bang sabihin na, ay, kayo na lang po kasi mga bata pa kayo. Ano sabi? Matatandang lalaki. Yan. Amen? Kaya po, kapag ganito kalinaw ang mensahe sa atin ng Diyos, alam natin kung saan tayo lulugar. Tama? Alam natin kung ano ang ating kinalalagyan. Tama? 18. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae. At ipapahayag nila ang aking mensahe. Sino ang alipin ng Diyos? Ang mga pastor. Ang mga hinirang bilang tagapagturo, pagpahayag ng kaunawaan mula sa Diyos. Di ba po napakaganda ng routine na ginagawa ng Panginoon araw at gabi sa mga buhay natin? Mula kay Kristo, mula sa Ama, ibinigay ang kapamahalaan kay Kristo, at pag alis ni Kristo, ibinigay sa Espiritu, at yung Espiritu binigay sa iyo at sa akin, at ito ang nagiging resulta. Tama? Yan ang pinakasimpleng routine ng buhay. Bakit mo pa hanapin yung mga bagay na kung ano-ano? Ayan na nga. Napakalinaw na yan. Wala namang hindi pinili. Nasa atin na lang. Amen? Kaya mo bang magpagamit sa Diyos? Gagamitin ka ng Diyos kahit sino ka pa man. So, leader ko. Nahiya ka kung Tita Bioli ka ako. Ang leader dapat si Tita Bioli kasi prayer and visitation. Hindi. Siya leader. Mabait din si Tita Bioli. Galing. Amen? Namahal-mahal yung leader na yan. Pero nandiyan yan. Amen? Nagpapagamit sa Panginoon. Magagaling ang boses, wala eh. Hayaan na natin ang Panginoon ng kumilos. Amen? Okay. Next. Ayan na, 6 na. O, kunti na lang o. 25 na rin pala kasi. Sige. 6. Prove all things. Meron na bang napatunayan sa atin? O kailangan pa talaga natin napatunayan? Okay? Dapat napapatunayan na sa atin yan. Bilang Kristiyano, amen? Prove na yan. Ay, nako. Talaga naman. Okay. Sabi dyan, suriin ninyo ang lahat ng bagay at gawin ang mabuti. Kung hindi pa tayo nadidiscover ng bawat isa, sana po, ito maisip natin, na-prove ko yan nung nagpunta kami sa balagtas nila, Sister Beth. Alam mo, mas mabuti na yung tayo ang nakakadiscover sa tao kaysa tayo ang nadidiscover. Tama? What is the point? Anong ibig ko pong sabihin? Mas masaya na yung katangian ng taong kausap mo, nalaman mo, kaysa ikaw ay kanyang pinag-aralan at dahil sa'yo, napahama yung taong yun. Tama? Kaya tayo po ay inuutusan ng banal na Espiritu para ang kanyang kapangyarihan ay hindi mawala sa'yo.
Kaya huwag natin hinahayaan na mamatay ang alab ng Espiritu sa iyo at sa akin. Ito po yun. Kaya pala dapat ang pagiging Kristiyano hindi noon at hindi lang ngayon, kung hindi magpakailanman, nakikilala ka anak ng Diyos. 1 John chapter 4, verse 1 and 2, mga minamahal, huwag ninyo paniniwalaan kaagad ang hawak ng nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Kita nyo, pati itong bagay na to, inilalagay ng Diyos sa ating mga puso bilang mga hinirang at minahal ng Diyos sa Kanyang kabanalan. Sa halip, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Pati yung katalinuhan na yan. Kaya alam nyo, para maturuan pa kayo ng mali, para lumipat pa kayo sa mali, isa na yan ang pagkakamali. Ayun ang linaw. Bibigyan ka ng Diyos ng Espiritu naglalatag para malaman kung ang tagapagsalita sa harapan mo ay bulaang tagapagturo. Amen? Verse 2. Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos mga nasa kanila kung ipinapahayag nila. Ito. Kinig. Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos na ang nasa kanila. Ano daw? Kung ipinapahayag nila na si Jesucristo ay naging tao. Pinahayag bang na tao? Pinapahayag namin ako'y tao. Alina mo? Naging tao. Tama? Kaya matuto tayong kumilala ng mga tunay na tagapagturo at mangangaral. Hindi po ako'y tao. Ipinapakilala at pinapahayag na si Jesucristo ay naging tao. Sana mabasa nila yan. Ano? Para hindi sila nagpapahayag na sila lang maliligtas. Okay po ba yan? Iba po ang naging sa talagang tao. Kaya nga, naging kasi hindi talaga tao eh. Naging. Pero hindi naman tayo nagkikipagdebate dito. Hindi natin nais na makipagtalo. Pero sana mabasa lang din nila at maunawaan. Amen? Ayan po ang sinasabi ng Biblia. Matutunan po natin ang mabuti at nakalulugo para sa atin. Ilan na? Amen. Okay, 7 ha. Natatandaan natin ha. Huwag na huwag pong hayaan na ang 7 ito ay, alam niyo po, grabe ang Lord eh. 7 last word. May mga ganon. 7 trumpets. Alam niyo po yung mga ganon? Tapos, eto ngayon, 7 verses studies according to the Bible. Yan ang sabi dito sa pinag-usapan natin. Ito. Kaya sana po, makita natin sa mata sarili natin, tayo talaga ay mga tunay na banal at tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. 7. Abstain from all appearance of evil. Kaya, ayan, verse 22. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Amen? Kung talagang Kristiyano na tayo at sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon, alam na dapat natin to. Hindi na tayo dapat pinagsasabihan yan. Brad, sis, ba't ka pa pumunta doon? Alam mo namang bawal na doon. Lumuhod-luhod ka pa, naghilah-hilamos ka pa. May dala ka pang panyo, pinunas-punas mo pa. Alam na natin yun. Dapat hindi na tayo natuturuan ng mga ganyan. Oh, yung paggawa ng masama, pagsalita ng masama, dapat alam na natin yun. Amen?
Amen ba, Christian? Ito yan. Para lang malaman natin sa ating mga sarili na tayo ay karapat-dapat. Alam niyo po, hindi tayo magiging karapat-dapat hanggat hindi napuprove sa atin ng Diyos ang kabanalan. Maniwala po tayo sa hindi. Dahil ang Diyos ay banal, hindi pwedeng pasukin ng makasalanan. Ganito lang po kasimple. Kailan pwedeng magkaroon ng kabanalan ang isang makasalanan? At hindi kailanman ang makasalanan makakapunta sa banal na lungsod. Magkakaroon lamang tayo ng pagkakataon makapasok sa banal na lungsod kung tayo ay binanal ng Diyos. Amen? Sana po, ang linggong ito, maalala natin na yung 7 yan ay huwag mawawala sa atin upang parating ng miningas ang ating espiritu. Amen? Okay. Conclusion tayo. Recompense na ba? Ayan. Sabi doon sa abstain from all appearance of evil. Sa 22 yan. Ayan. Lumayo kayo sa lahat ng mga uri ng kasama. Okay? So yan. Wala po akong supporting verses na binigay dyan kasi nandito po sa baba. Okay, baba po tayo. Ayan. Sabi dyan, sa recompense to the man, evil or evil. Ibinaba ko po yan. Pero kasama na po yan dito sa ating conclusion. At dito ko lang po gustong patunayan sa inyo na analisahin natin ang ating mga sarili. Kristiyano ba talaga tayo? Tagasunod ba talaga tayo ng Diyos? O tayo ay nakikisama lang sa mga hinirang ng Diyos? Sabi dyan, Romans chapter 12, verse 17 to 19, huwag ninyong gantihan ang masama, sikapin ninyong mamuhay ng marangal. Amen? Kaya kung parang inaakala natin sa ating mga sarili na may gumagawa sa atin ng masama, hayaan mo ang Diyos. Hayaan mo ang magagawa ng Diyos para sa kanila. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, hindi papayag ang Diyos na sirain kanila. Amen? 18, hanggat maaari, makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Nakikisama ba tayong may kapayapaan? O hindi na tayo makatulog dahil kailanman wala na tayong kapayapaan? 19, mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos sapagkat nasusulat. Ano daw nasusulat? Akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Amen po ba yan? May kagalakan ba tayong mga Kristiyano kahit inaapi? Mayroon ba tayong kakayahan na mag-rejoice? Mayroon ba tayong mga panalangin na walang puknat? Kailangan ba natin laging nananatiling umaalab ang ating espiritu? At hindi ba natin binabalaan at hinahadlangan ang mga propesiya ng Diyos? At ang lahat ng mga bagay ay napuprove na sa atin? Iisa lang ang dapat natin malaman. Yan ang gusto ng Diyos na makarating sa ating lahat. Amen? Eto na. Application. Yan. May pang-8 pa ako dyan. Pero 7 lang yun dahil ito inilagay ko na dito sa baba. Galing talaga yung gumawa nito eh. Ayun, nilagay niya sa baba kasi dapat 7 lang yun. Pag sinabi kong 8, sumobra. Tama? Hindi dapat. Kasi may plano ng Panginoon. May plano ang Panginoon kung bakit kailangan mapababasa sa pang-8. Kasi nga po, kung pag-aaralan natin, ang Diyos ay walang hanggan. Tama? Okay. Ang kapangyarihan ng Diyos, walang suka. At kung makikita natin, sabi niya sa pang-8, and the very God of peace sanctify you holy. Ayun pala yun. Kaya pala siya nakapalagay sa pang-8. Kasi ikaw, ako, at lahat ng mga hinirang ng Diyos, nasa
justify na bilang isang banal. O, sino makakapanaig? Amen? At pag prinog natin yan, mas malupit. May justification pa yan. May purification pa yan. Amen? Kaya kung hindi biro ito na pinag-uusapan po natin. And the very God of peace sanctify you holy. May karapatan kang pumasok sa langit? May karapatan tayong pumasok sa banal na lungsod? Yes, because God is holy. Amen? Yan na. Dito na tayo. Application. Malinaw yan ha? Application. 23. Naway, lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan. Amen ba? Amen. Ang Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya, mamula tayo mga Kristiyano. Hindi tayo naging miyembro ng church na ito para lang sa wala. Marami tayong dapat gawin. Amen? Amen. Napakabuti natin. 1 Peter, last verse. Dito na. Last verse. Ayan. Sabi dyan. Tama-tama, eksakto ako. Sabi dyan, dahil ang Diyos na pumili sa iyo ay banal, dapat din kayo, Amen. Amen? Amen. Sa lahat ng inyong, inabalitaan ko yan eh. Hayaan natin i-chismis si pastor. Pastor lang naman yan pag nasa church. Ganon? Banal lang ba tayo pag nasa church? Pag wala na tayo sa church, hindi na tayo banal? Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. 16. Sapagkat nasusulat. Ano daw? Babaguhin natin yung nasusulat? Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Amen? To God be all the glory. Amen? Malinaw? Tumayo tayo ka.